E-wallets kahapon, e-lending apps naman ngayon. Ito ang panibagong hirit ng isang senador sa Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay ng crackdown laban sa mga online sugal. Maliban kasi sa mataas itong interes, nakababahala rin umano ang pop-up ads na lalong humihikayat ng pangungutang. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Pinakikilos ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang ipagbawal din na nakalink sa mga e-gambling apps ang mga online lending companies. Ito matapos ipagbawal ang link ng mga e-wallet apps sa mga e-gambling sites. Sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement na pinamumunuan ni Senador Erwin Tulfo, sinabi ni Zubiri na napakataas ng interes na ipinapataw ng mga online lending companies sa kanilang pautang. Mula 15 to 20% kada linggo at kung hindi makapagbabayad ay pinahihiya ito at pinagbabantang bubugbugin o kaya ay papatayin. Kapag natatalo ang isang nagsusugal online ay agad ding nagpapakita ang online lending app para magpautang. Giit ni Zubiri, dapat itong aksyonan ng BSP dahil nagpapataw ng mataas na interes daig pa ang bangko. Dahil maliban sa mga online gamblers ay marami din sa ating mga ordinaryong kababayan ang nangungutang na sa mga online lending apps at hindi nagpupunta sa mga bangko. Ang problema ay pagdating sa singilan, dito sila ipinahihiya ng mga online lending apps at pinagbabantaan. Ngunit sa paliwanag ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, hindi nila saklaw ang operasyon ng mga online lending apps dahil ito ay saklaw ng Securities and Exchange Commission o SEC. Tanging ang mga lending institutions lamang gaya ng mga bangko ang saklaw ng BSP. Mr. Deputy Governor, put that in proper circumspect. I think the BSP should get involved in this because they are loan sharks. We're nothing but loan sharks, parang mafiosi. Pag hindi kayo babayad, bubugbugin kayo namin at pag hindi pa kayo bumayad pagkatapos ng mabugbog, ay papatayin namin kayo. That will lead into an increase in criminality. Mr. BSP, Deputy Governor, I hope you can take that also in consideration. If you need a law, let us know so that we can help you. Marami sa mga senador na miyembro ng komite ang nanawagan ng total ban sa online gambling bagamat may iba na pabor sa strict regulation. Sa panig ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, iginiit ni Chairman Alejandro Tenco na kailangan itong balansihin dahil ang pulto ng mga reklamo ay sa mga illegal na online gambling companies at hindi sa 70 gambling companies na legal at rehistrado sa kanila. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.